Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Mga aso ni Tambaluslos Romualdez ay pinahiya umano dito sa ombudsman. Di umobra sa tindig ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito, smugs dinapuan daw ng hindi pa natutukoy na sakit. Matitegi na ba? Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang aso nitong si Tambaluslos Romualdez na nito kabilang ng Quad Committee members na si Benny Abante, Franz Castro, Raul Manuel, Estela Cumbo at pati na rin itong si Suarez na panot na ito ay tila ba hindi rin kinaya ang tindig ni Vice President Inday Sara Duterte nang sila ay palagan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kapag itong si Vice President Inday Sara Duterte ay talagang napuno na, ay tila ba itong mga kongresistang nagtatapang-tapangan walang magawa. Dito nga natin makikita mapatunayan mga kaibigan na talagang quality is better than quantity. Walang silbi ang maraming ulo kung wala namang laman. Katulad na lamang ng Quad Committee na to at ang House of Representatives na binubuo ng napakaraming kongresista, ngunit ang karamihan ay puro hangin ang laman ng kanilang mga kaisipan. Katulad na lang mga Quad Committee at pati itong si Tambaluslos Romualdez. Mga kaibigan, sana sa susunod na eleksyon ay magboto na tayo or ang dapat nating ipunta or iupo sa ating mga government seats ay itong mga taong makapagkatiwalaan ay tunay na puso sa serbisyo at sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Katulad na lamang ng mga Duterte, si Marcoleta at marami pang mga kilalang talagang ang kanilang saloobin ay talagang panungkulan ang ating bansa at ang mamamayan nito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung meron ka namang pong hinaing, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon. Muli po, maraming salamat. Sa House of Representatives at dito kay Vice President Sara Duterte, kulang na lang sabuyan ng putik itong Ali. Pantakan nyo yon. Mismong ang sponsor ng budget nitong si VP Sara dyan sa House of Representatives. Ganun ho talaga eh. Kada ahensya meron hong isang congressman dyan na mag-i-sponsor sa budget. Yung tumatayo, yung tinatanong ng mga minority. Kunyari, itong si Kimbo. Siya ho ang sponsor ng mga ibang ahensya ng pamahalaan. At dito sa dito sa OVP, ang sponsor ho dyan sa House of Representatives, walang iba kundi itong si Kong Zia Alonto Adjong. Pero yung mamaho na yan, napanood nyo naman ho yung budget deliberation ng OVP diyan sa Committee on Appropriation. Wala ho tayong narinig kahit konting pagdepensa dito kay Vice President Sara Duterte. Bagkus, gumagatong pa ho itong walang yang congressman na to. Ngayon, kung itong si Adjong naghintay ng 17 hours at dinamay niya yung mga kasama nyo dyan sa House of Representatives, dapat kagalitan nyo yung mama na yon. Kasi rinisib ho pala ng opisina nitong si Adjong yung sulat ni Vice President Sara Duterte na kung saan leaves the deliberation of the OBP budget proposal in the plenary entirely to the pleasure of the House of Representatives. Kung ano nga yung ikasasaya nyo, ay yung ikalulugod ng mga puso nyo, yun daw ang gawin nyo sa budget ng Office of the Vice President. Ayon ho yan doon sa sulat na rinisib nitong si Congressman Zia Alonto Adjong. Ito naman kasi si Kong Zia, parang hindi mo natin malaman kung ganyan yung pangalan niya eh. Zia Alonto Adjong. Rinisib ho niya. Ngayon kung naghintay yung ibang mga crocodile dyan, okay lang naman yan. Madalang lang naman eh.
Sa ganda ng mga suot nyo, sa mga Rolex at mga damit nyo at mga sasakyan yung kaganda-ganda. Yung iba meron pang 6 na sports car. Maghintay lang kayo ng 17 hours, okay lang yan. Para din naman sa inyo yan. At kung naghintay kayo, sisihin nyo si Adyong. Kasi kung magtotropa kayo dyan, ganito ang banat ni Adyong sa inyo. Mga pre, meron na sulat itong si VP Sara eh. Entirely to the pleasure of the House of Representatives eh. Binibigay niya na sa atin kung anong gagawin natin sa budget ng OBP. Ano pa bang kailangan natin dyan? Maghihintay tayo ng 17 hours. Mga aanga-anga pala itong mga aso ni Tamba. Kahit ipabasa ho natin yan sa grade 3, alam ho niya ibig sabihin yan eh. Hindi ho pa bakit wala dyan si Adyong? Si Adyong gusto kong marinig. Rinisib-risib mo yung letter nitong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, bibira-bira itong mga kasama mo. Loko-loko ka. Huwag nyo kaming dinadaan sa mga ganyang klase ng kalokohan. At saka, ito pa pinakaayaw ko. Itong si Congressman Ortega, ito. Hindi yan. Nakakalbo na yan. Ayaw ho natin dyan sa kalbo na yan. Yan. Ayaw ho natin kay Panochi. Dito ho tayo. Congressman Ortega, marami hong pwedeng gawing halimbawa. Itigilan nyo ho yung kakagawa ng example dyan kay Kim Chiu. Pati ba naman yung paglabas sa classroom? Tapos na ho ang pandemic, bumenta na ho yan. Kung inaakala nyo, papansinin kayo ng sambayan ng Pilipino dyan sa mga banat nyo na yan, naku po, di ho nakakatuwa yan. Ito na ho mga kababayan, satisfaction and trust rating of the top government official. Boy, itong si Tambaluslos at itong si Marcos Jr. Itong matindi. From 0.50, 0.60, 0.90 yung kanyang satisfaction and trust rating, dito ho kayo bibili. Unahin na ho natin ang sinususo. Diba? Hindi. Ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga aso dyan sa House of Representatives. Walang iba kung ditong si Speaker Martin Tambaluslos Romualdez. Kayong mga lalo na. Ikaw Kong Hon, ayusin mo yung pagbuka-buka ng bibig mo ha. Akala mo tapos na tayo dun sa unang video mo kanina. Hindi pa. Ito, teka lang ho. Ayan. Akala mo kung sino ka. Ito, pakinggan ho natin ulit ha. Ito. Hindi mo mali! Trabaho mo yan! Yan mo yan! Bayad ka ito! Ay, ganito! Ay, laksa sa pulis mo! Ano na mabos mo? Kung marunong ka sumigaw, marunong ako! Kumain ka sa bigaw! Marunong din ako! Loko-loko! Nakakanto. Sir, akala mo ba nakakasinda ka sa ginagawa mo yan? Huwag niyo kong dinadaan sa sigaw. Mga congressman kayo, kaya kaya niyo lang gawin yan. Pero kung kayo ay ordinaryong tao, ginawa niyo yan sa tao na kausap niyo na yan, naku po, balamang may kalalagyan kayo. Huwag niyong bastusin ng ganyan yung mga pinapatawag niyo o kung ano pa mang klaseng pag-uusap yan. Wala tayong pakialam. Pero napaka-arugante ho ng dating niyo sa sambayan ng Pilipino. Daig niyo pa ho, bagyo talagang lakas ng hangin niyo. Naknanto ka. Ibang klase. Eto ho. Speaker, ano na naman tayo? Na-segue na naman tayo. Kaya ayaw ho natin na maraming tab eh. Ayaw natin na maraming tab. Ayaw ho natin na maraming pinag-uusapan. Nasi-segue tayo. Ito, satisfaction rating na itong si Tambaluslos. 46.3, palakpakan. Ano pa sinasabi natin? Tapos ang kanyang trust rating 56.4%, palakpakan. Bigyan ng aso yan. Etong kay Vice President, mahahabol na ni Tamba itong si VP Sara. Mabibili po kayo dito kay Tambaluslos ha. Yung trust rating niya from 0.90, 0.90%, 0.80%, nagpo-46% na siya. Yung trust rating niya, nagsi-56.4 na siya. Siyempre, alangan naman matalo itong si Boy Bangag. Alangan ng patalo yan. Natural sa kaka-concert at kakapulburon yan, natural siya ang pinakamataas dyan. Hindi, ito palang si Cheese Escudero. Naku po. Cheese, baka isa yan sa mga dahilan kung bakit gusto ko si Bangag dyan sa Senado Kasi tinalbugan mo lahat
Oh, ayaw ho yan ni Tambaluslos. May pagka-bitter yan. Ayaw ho yan Alam nyo mga kababayan, sa kahit anong bahagi ng buhay, tayo hong lahat dito, lumilipas lang. Sa ayaw sa gusto natin, kahit sa anong larangan, darating at darating ang oras na tayo ay mapapalitan. Meron darating na mas magaling sa atin at mas pagkakatiwalaan, ika nga. Tanggapin ho natin ang katotohanan na itong mga ano na to, I mean, itong particular na survey na to, wala akong kwenta yan. Ako na akong nagsasabi sa inyo. Wala akong kwenta yan. Tanghera survey, naku po, matagal nang nabili yan. Ultimo malalaking istasyon, nabibili, survey form pa kaya, anak ng toka. Walang ganon. Ano naman ho yan, napakabastos naman nun. Sabihin nyo sa atin, may credibility yung ano na yan, yung, gusto nyo ba pala, sa susunod na video natin, papakita ko ho ang kaibahan ng nakukuhang puntos nitong si Tambaluslos dyan sa Tanghera nung mga naunang panahon. Kung yung kung nga yung mga malalaking tao, malalaking broadcaster, newscaster, network, pahayagan, nabibili ng mga crocodile, yan hupang pipitsuging survey firm na yan ang hindi ho nila kayang lagayan. Gusto nyo bang gusto mo ipasara ko Tanghera? Umayos-ayos kayo dyan, ha? Kung gugustuhin nila, kaya ho nilang brasuhin yan. Lalo na yung balat sibuyas na crocodile dyan sa house. Di ho natin alam kung ano yung nasa tiyan niya, planggana na ba o batya o grabe ang tabahan na, no? Pati itong mga aso niya ay nagsitabaan na din. Alam niyo siguro yung ano yun, no? Pagka kayo laging nagsisinungaling, tatabaho kayo. Kaya tayo dito sa PH Update, hindi, ayaw ho natin magsinungaling. Ayaw ho natin. Siguro side effect ko yan. Di ko naman sinasabi, baka yung iba talagang malakas ng joke lang ho yan. Ito na mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to. Pasadaan pa ba natin to? Uy, naku po, General Marbil, oh. Ito na nga ba sinasabi natin? General Marbil is this true? Requires ang police mag-like and share ng post mo. Anak ng to. Gusto mo maging vlogger? Uy, Marbil, gusto mo ba maging gusto mo maging vlogger? So maging vlogger, mag-vlog ka na lang, huwag ka na mag-PNP. Ito mga kababayan, pakinggan natin itong mga punto de vista ng mga crocodile dyan sa House of Representatives. Peking balita yung sinasabi nyo na pinaghintay kayo ni VP Sara. Hindi kayo pinaghintay. Kasi September 16 pa lang, meron na ho palang sulat. Kalimutan natin yun. No? Pero sinabi naman natin kanina na yung kaligayahan nitong mga congressman na to, kung anong gusto nilang gawin sa budget, binigay na ho ang bola ni VP Sara sa kanila. Yan, di ba? Ito ho, pakinggan ho natin itong mga... Dito, wait lang. Dito sa bahagi ng video natin na to, natawa lang ho tayo, no? Natawa lang ho tayo. Noon nung binanatan nitong si Jill Bungalon, nitong si VP Sara, na magbitiw na lang siya, tingnan nyo ho ang facial expression netong si One Rider Party List, Gutierrez. Tingnan nyo ang facial expression niya. Nagpapatagisan ho sila sa pagbira kay VP Sara. Siguro yung pinaka malakas bumira, yun ho ang pinaka mabango kay Tamba. Ito, tingnan nyo. Okay mabilis lang ho yung pagtawa nila. Parang yung katuwaan lang ho sa kanila yung pagbira kay VP Sara. Tingnan nyo ho to. Ito mga kababayan, ito. Tingnan natin. Tingnan nyo mga kababayan, ha. Oh. Thank you. Let us acknowledge. Nahiya ka pa sa sinabi mo. Yun ho yung portion na kung saan sinabi niya, magbitiw na itong si VP Sara. Ginawa hong katuwaan ang pananawagan para sa pagbibitiw nitong si Vice President Sara Duterte. Proud ka ba niya? Sa bagay, si Saldi ko, proud na proud sa inyo niya, sigurado. Ako Bicol Party List yan, isa ho sa mga aso nitong si Saldi ko. Tingnan nyo ha. Etong instance na to, kuha ho yan pagkatapos ho niyang nanawagan na magbitiw itong si VP Sara. Tingnan nyo, pati itong mukha nitong si Gutierrez, pagalingan ho sila, patalbugan sila. Si Gutierrez yung grounds for impeachment, yung betrayal of public trust. Ito naman si Bungalon, nanawagan na magbitiw itong si VP Sara. Pakinggan nyo ho to, panoorin nyo. Thank you. Let us acknowledge. Natawa pa kayo, mga kumag kayo, mga walang ya kayo talagang. Ginawa nyo na lang katuwaan ng pagtira kay VP Sara. Tingnan nyo. From UNTV. Sabi ni Gutierrez, akala magaling yung banat mo na yun, pinagbibitiw mo si VP Sara. Tingnan nyo. Thank you. Let us acknowledge. Nahiya ka pa, nahiya ka pa. May hiya ka pala, anak ng toko. Itong si Jill Bungabon, nahihiya ko pala. May hiya ka pala, sir, anak ng toko. Mga kababayan, yan ho ang mga young goons.
Diretso na ho tayo sa pinaka-topic natin. Ano, itong mga congressman na to, oo. Talagang, ito. Good morning po, Kongs. Oh. I'm not sure if you have read the letter of VP Duterte addressed to Ayun. Kong Sia. It's dated September 11, and then September she 11. said, the Vice Okay. President said, as communicated to the Speaker of the House of Representatives and the Chair of the Committee on Appropriations, the OVP has duly submitted all the required documents to the committee pertaining to its budget request for the upcoming year. Furthermore, a comprehensive overview of our proposals was presented during my presentation on 27 August 2024. In consideration of the foregoing, the OVP leaves the deliberation of our budget proposal in the plenary entirely to the pleasure of the House of Representatives. So long before the plenary deliberations, may sulat na po si OVP. Why do you find it not acceptable? Well, it's basic. Sa wakas, meron din hong press na nagtanong na merong sense. Meron hong sense yung tanong nung meron na sulat si VP. Sa bagay, kahit ano pa naman na sulat ni VP, hindi naman naano yun. Wala naman nung pakialam yan. Gusto lang ng mga yan magpapogi dito kay Tambaluslos. Si Tambaluslos niyan, nandoon sa opisina niya, pakuya-kuya-kuy, pinapanood niya itong mga tuta niya kung paano tumahol. Yes, it's up to the sound discretion of Congress. Yun naman talaga yun eh. Kaso lang, pagdating sa budget deliberations, yung mga departments at agencies concerned, dumadating. Kasi pagdating ng mga katanungan sa sponsor at wala yung representative ng ahensya na yon, paano may sasagot? Paano magkakaroon ng kaliwanagan? Huwag po natin kakalimutan ang pinag-uusapan po natin dito, pera ng taong bayan to, hindi to pera ng isang tao, ng isang Pero ng taong bayan. Yung ang inyong MOO dyan, di namin malaman paano nyo winawal. Tapos makapagsalita ka ng pero ng taong bayan, kala mo concern na concern ka talaga. Di nga. Pero ng taong bayan, seryoso? O sige nga, bukasan ng libro. O sige nga, tigilan yung liquidation by certification. Loko-loko. pribadong individual. These are funds. These are public funds that have to be properly explained, have to be properly determined how they were used and how they are planned to be utilized for the succeeding year. That's why the agency heads and the agency representatives or the departments have to be present during plenary debates. So, given that she has a letter, that's true. Yes, it's up to the sound discretion of the House. However, we cannot take away that there is a process in determining the budget. Katangahan na ho yun. Pagka ganun, sinabi niya na nga, binibigay niya na sa inyo yung bola. Kung hindi niyo maintindihan yun, talagang plain and simple ang paliwanag ho dyan. Namumuliti ka kayo. Diba? Binigay na sa inyo yung bola, ayaw nyo tanggapin ang bola, gusto nyo pa rin papuntahin dyan. Isa lang ang ibig sabihin yan. Nasa inyo na nga bola, kahit tanggalin yung budget ng OVP, mas may dahilan kayo. Hindi ka tumalo kaso hindi ho yun ang pakay nyo. Pakay nyong babuyin itong si VP Sara dyan sa House of Representatives. Hindi nyo nababoy dyan dyan sa Committee on APRO, hindi nyo nababoy dyan sa Committee on Good Government, Public Accountability, kung ano mang committee yun. At gusto nyong babuyin ngayon dyan sa plenaryo. Mga loko-loko, basa na namin kayo, papunta pa lang kayo, dyan na lang kayo. I think if we take note po, the contents of the letter just is a reiteration of the answer that they have interposed even for the pre-budget deliberations. So kumbaga po, inuulit niya lang po na she's leaving it to the House to decide on the fate of her budget. However, it does not say that she will not participate with our processes. It does not say that she will not attend. It does not say that she will send an authorized representative. So I don't think the September 11 letter would be any indication of what transpired yesterday. So I don't think we could have been prepared po. No? But with that said, as mentioned earlier, we, the House collectively will be extending maximum leniency, and we're hoping for the best po that at least the bare minimum would be complied with, that we may proceed with the budget. Yun lang po. Alright, mag-follow up lang po. Alam mo, sir, kung di ka magkukups, may future ka, sir. Dito kay Gutierrez, kung wag ka lang magkups sa bagay, di ka sisikat kung di ka magkukups, no? Kaya kailangan magpakakups para sumigat ka. Potential tong bata Magaling magsalita, merong dating sa tao, pero ang problema, nagkukups ka, sir
Akala nyo ba yung political career nyo ay nasa right direction? Mali ho. Oo, siguro sa mga susunod na panahon, magpapakaaso ka na naman sa iba't ibang mga susunod na administrasyon. Pero majority sa mga kababayan ho natin, tapos na ho ang era ng mga politikong, mga ganyang style ng mga politiko. Nababasa ho yan sa sambayan ng Pilipinas. Ako, yun pong non-appearance ng Vice President po before the House of Representatives plenary deliberations, how does this affect the whole budget proceedings po? Will, yung pong assumptions na magkakaroon ng re-enacted budget, may ganun bang usapan? Wala. Or nadidelay ba yun pong budget proceedings dahil lang po sabi nyo nga po, it's very unusual for a head of a government agency not to appear before the budget deliberation. So, gaano nito naapektuhan po yun pong mahalagang proseso na ito dito sa Kamara? I think everybody will have their opinion in this. I think it affects everybody. Number one, like what I told you, as a matter of operationalizing the budget process, kita nyo naman, nagsisiksikan po lahat ng mga departments at agencies ngayon para maipasok natin lahat ng kanilang mga budget presentations for Tuesday, Wednesday. Actually, this started since last week. Not to mention, we have congressmen sleeping at 4 a.m., waking up at 9 a.m. just to make sure that they are here, present, doing their responsibilities. So with this, there's a certain gray area as to where and how po natin isisingit. But like what I told you kanina, we will extend all courtesy and leeway, and kung necessary, magpupuyat tayo para lang antayin siya. Kaso lang ang mahalaga, wag naman po natin i-disrespect yung proseso dahil hindi ko maintindihan yung proseso, sir. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan. Ngayon, kung dinisrespect yung proseso, di tanggalan nyo ng budget. Hindi ko maintindihan yung proseso yung sinasabi mo. Di ba sinabi nyo, dapat dumalo siya. Nagbigay siya ng sulat kay Adjong na binibigay niya na ang kaligayahan. Binibigay niya na ang bola dito sa mga crocodile na to. Kung anong gusto nyo gawin dyan sa budget ni Vice President. Hindi ko maintindihan ang proseso. Sa totoo lang, di ho natin maintindihan. Anong proseso yung pagtatatanungin siya? Kung wala siya dyan, tanggalan niyo siya ng budget kasi hindi siya natanong. Labo, di ba? Hindi ho tayo takot na mawalan ng budget tong si Vice President Sara Duterte. Pero mahirap. Gusto ho natin magka-budget siya, syempre, mahusay ho yan. Yan talaga magtatrabaho, hindi niya ho ibubulsa. Hindi ho niya pambibili ng Rolex at mga Louis Vuitton o ano pa yung mga bag nila, yung Prada, yung ano pa, meron pang isa yung pangalan yun ng lalaki Hermes. So, lalaki ba yun? Di pambibili ng Hermes. No? Sigurado pupunta sa taong bayan. Pero nasa sa inyo na yan. Ngayon yung proseso sinasabi mo, hindi ko alam yun. bahagi po talaga ito ng demokrasya. Kung lahat naman po dumadaan sa ganito, bakit exempted? Hindi siya exempted. Iba na naman yung sinasabi mo. Hindi siya exempted. Ang sinasabi ni BP Sara, kayo na ho ang bahala sa budget ko. Hindi siya exempted. Hindi kayo makapagtanong. Tanggalan nyo ng budget. Ang problema, gusto nyo i-flex yung muscle nyo. Dapat pumunta ka dito kung gusto mo budget. Hindi nyo naman mauutusan yung ali na yan dahil sa pera pa pupuntahin nyo siya dyan. Hindi ho ganun yung para babuyin nyo siya. Tumataas na hairline mo sa puro... yung mga ganyan mong salita, Suarez... Alam ko dati medyo okay na tayo Tumaas na hairline mo sa kakaganyan mo kay Tambaluslo, sa totoo lang, tigilan mo yan. Baka sa susunod, nandito na hairline mo. Bago matapos tong administrasyon na to, baka wala ka ng buhok. Walang exemption dito. Everybody has to go through the process. So, with that being said, you mentioned an issue about reenacted budget. I don't think that is within... any real means, because so far naman all the other departments and agencies have fully complied with the requirements of the law. So ito lang naman talaga yung issue lang talaga ng Office of the Vice President, yung medyo hindi pa namin maintindihan. Ako personally, hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi na lang Hindi mo maintindihan. Mali, dalawang bagay ho yan. Hindi mo maintindihan o ayaw mong intindihin.
Pero naiintindihan mo kung bakit ayaw dumating, pero ayaw niyong intindihin. Pero Okay? dito para, Oh, matapos na to. Natapos na to. To add lang po, no, siguro para mas Ito. maintindihan po Matindi nung to. mga... Oh, yan ng ha. Teka, para mas maintindihan daw ng tao, pakinggan ho natin itong si mga Bigotillo. viewers din po na iba. Di ba, sabi nga po nila, sa classroom, merong batas. Naalala nyo pa yan? Bawal lumabas. Para kami nasa classroom. Kung Oh, may sakit ka, may excuse letter ka. oh, Kung nag-absent ka, absent ka. Kung Oh. nag-half day ka, absent ka. Kung nag-cutting ka ng classes, oh, absent ka pa rin. So, oh. Anong point mo? absent, wala. Oh, loko-loko, wala kang point. Yun ang pinaka-ob-ob na halimbawang narinig ko ngayong araw na to. Wala kang punto. Absent lang naiintindihan ko. Ganyan ho ba mga kalidad ng congressman na meron tayo, nakanantok? Wow, ayawan na, babay na, paalam na, palakpakan. Nakanantok. Buti pa itong si Kim Chiu, napaliwanag pa niya eh. Ikaw di mo napaliwanag, sir. Ortega ako hindi kita binabanatan noong una. Inaayaan lang kita kasi medyo light lang yung mga banat mo. Pero pagka dinamay mo na si Kim Chiu, ibang usapan na yan. Ibang usapan na pagka dinamay mo si Kim Chiu. Tandaan mo yan ha. Huwag mong idadamay si Kim Chiu. Tandaan mo yan. Hindi po siya nag-attend, hindi nag-participate. Mm. Kung nandyan man, Oh. hindi nasagot po yung mga tanong, lalo po nung briefings. Kasi nga, meron pong statement, meron siyang script na ginamit. Syempre, makikita nyo yung frustration sa House. Kahit basahin nyo yung mga statements, yung mga letters, oo, may mga semantics, may mga salita po tayo nakikita doon. Pero, ang isang batas, ang isang regulasyon po na halimbawa, naman, itong batas na pinapatupad naman. namin, itong exercise namin sa House of Representatives, siyempre, kailangan mo naman tignan yung kaluluwa kung anong ginagawa namin dito sa House of Representatives. Naku. Yung budget deliberations po. Gusto ho niyang ihahon yung batas nitong si Kim Chiu. Di mo recorded na ho yan. Wala akong naintindihan ng sambayan ng Pilipino dun sa batas na sinasabi niyo, naknanto ko. Bayad kami ng taong bayan Oh, para busisiin, magtanong, Grabe gumawa naman yan. ng naakmang mga batas para mas maayos ma-implement po yung mga ganitong programa, like for the case Nako of the po. Office of the Vice President. Pero may trabaho po sila, may obligasyon sila dito at bayad sila ng taong bayan para dumating po dito at sagutin yung mga tanong eh, na para po mas maging efficient po yung proposal nila for the next year. So ganun lang po kasimple. Dagdag ko lang po Well, of course, definitely naapektuhan po yung budget process. It causes delay, no? And of course, I would like to emphasize that we cannot sacrifice the entirety, the national budget, no, because of one agency. We have to remember that we keep on mentioning this. Ito pong General Appropriations Act is the most important piece of legislation every year because we are talking about the national budget. We are talking about the programs to be funded, especially yung mga social services program, ayuda, programa sa mga mangingisda, sa atin pong members of the agricultural sector. So in other words, kung ito po ay mai-delay at hindi po ay maipasa sa tamang oras, the negative impact is that we will have a reenacted budget. And when we speak of reenacted budget, kung ano yung budget this present year, that will be the budget for next year. So affected yung mga programa na kailangan taas. pagka nangyari yung reenacted budget, kasalanan nyo yun. Mga anga kayo eh. Para hindi mangyari yung reenacted budget, di tanggalan nyo ng budget si VP Sara. Wala namang problema yon. Sinabi naman ni VP, wala namang problema sa kanya. Kahit isiro nyo pa budget. Ngayon, pagka reenact yung budget na yan last year, yun ang gagamitin natin, yung budget natin last year, kasalanan nyo yun. Hindi kayo marunong umintindi. Yung pondo, mga programa na dapat kailangan na busisiin. So that is the essence on why it is very important ito pong budget process. So if meron pong isang ahensya ng gobyerno na makakaapekto po, definitely we will not allow that.
because masasacrifice po yung the entirety of the budget of the Republic of the Philippines. So as much as possible, we are doing our jobs here as Vice Chairperson po ng Committee on Appropriations. Gusto ho namin planchado lahat ng budget ng kada ahensya ng gobyerno. Pero kung meron pong mga ganito na ahensya ng gobyerno, well, definitely, hindi po kami papaapekto dahil it is our constitutional mandate to pass the budget on time para hindi po masakripisyo yung pondo ng taong bayan for the next fiscal year, which is on 2025. Salamat po. Okay, thank you. Well, yung reenacted budget na sinasabi ninyo, no, para sa budget ng OVP, it is not possible, no? Hindi posible yon dahil napaka-imposible nun kasi nga talagang nagtatrabaho ang mga miyembro ng Kongreso para ipasa yung budget on time. Kung ang tingin ng ating Vice President, kaya niya... Pero alam mo natin, alam din na ni VP Sara, hindi pwedeng i-reenact ang budget ng isang ahensya. Kung magre-reenact ng budget, base dito kay Senator Bato de la Rosa, kabuuan ho yun. Hindi lang ho pwede yung isang ahensya o isang opisina yung i-reenact ang budget. Lahat ho dapat, hindi ho pwede yung ganyan. Yan, gagawin lang ng issue ng mga aso ni Tambayan. Yung pagpasa ng budget ng ating pamahalaan for 2025, hindi po papayagan ng Kongreso yon. Nagtatrabaho po ang mga miyembro ng Kamara para ipasa siya on time. At sana maisip din ng ating Vice President na dyan din nakasalalay sa budget ng OVP yung mga nagtatrabaho sa kanyang opisina. Yung mga merong plantilla positions, opisina ng Office of the Vice President na kailangan ng sweldo, kailangan ng trabaho. Sana maisip din niya yon na hindi naman po pwede na lagi na it's all about her. Kailangan din niyang isipin yung mga nagtatrabaho sa kanyang department. Kayo ang nag-iisip nung it's all about her. Yan nga ginagawa niyo dyan sa House of Representatives. Yan ang motto niyo. It's all about her. Pero si VP Sara, di niya iniisip yun. Di nga siya nagpapakita sa media eh. Kayo dyan sa House of Representatives, ang nasa utak nyo, it's all about her. Yun lang. Ang target nyo is si VP. It's all about her. Just stick to the plan. Kakagulat yun So, yung reenacted budget ng OVP, it is impossible. Hindi mangyayari po yun dahil hindi papayagan yun ng Kongreso. Wala naman hong ganon. Just an addition lang po, no? Usually po, when you speak of your enacted budget, you're talking about the whole budget. And this usually happens pag may substantial issues, meaning the parties don't agree in the direction of the budget or the leadership is unable to keep everything in line. In this case po, I think procedural lang naman po ito. It's just a procedural issue. The budget process of Congress is slowing down to accommodate the certain personalities to appear, to be heard, to be fair, to be lenient. And I think the leniency afforded on this procedural issue will have its limit. And we will not sacrifice the budget for the sake of this, procedural lapse. The substantive must reign, but still we will pass this budget. It's just that what we're trying to say here is that the budget will wait for no man. But in this case, it is a woman. So, yun po. Naku po, talagang napatango yung katabi mong kalbo ay panotsi. Before we recognize Big Sumintak from Net25, we will acknowledge again. Masyado kasi papogi itong mga congressman na to. Yung pinakadulo naman. Gusto nyo ba makita ulit yung video niya? Marie Enriquez for a related question. Sorry, follow-up lang po dun sa question ni Ate Maki. Kung Jill said, kung hindi na siya interesado, VP Sara, sa trabaho niya, we can ask the Vice President to step down. Is that the sentiment of the entire House, T.S. Suarez? Naku. Kung Jill... Hindi, nabigla lang si Jill Bungalon. Nadala lang siya ng damdamin niya, kaya niya nasabi yun. Bungalon said earlier po na kung hindi na interesado si VP Sara sa trabaho niya, we can ask the Vice President to step down. Is that the sentiment of the entire House? Well, that's clearly a clear sentiment being shared by a lot of members. Oh, ganun pala eh. Matagal na yun. Di naman ngayon lang yan eh. Matagal nyo nang gusto mawala sa larawan si VP Sara. Talagang si Suarez, napaka-plastic. Kasi, alam mo, ano yun trabaho yun, responsibility. Kaya nga ako, iniisip ko, Meron ka kung pala, hindi kaya resign siya ng DepEd, tapos ito rin mangyari sa budget ng DepEd, ano kaya nangyari sa mahigit na
Ilan kayang teachers ang umaasa sa DepEd? Nako. Speculation na lang yan, sir. Malayo na ho sa realidad yung mga sinasabi nyo na yan. Malayo na ho. Talagang magre-resign siya. Paano ba naman di magre-resign? Nangingi lang ng 5 bilyon, naglagay ng 10 bilyon, naglagay ng 15 bilyon. Yung 10 bilyon, hindi magalaw ng DepEd. Talagang magre-resign ho yun. Ginabanatan nyo lang. Pati pa naman yung pagiging Vice President. Ibang klase talaga itong mga aso ni Tamba. Napakabibo. Empleyado natin. Thousands yun, di ba? Wow, I mean, thousands yun, di ba? you know, tayo lahat elected. Oh, Kami mga yeah, halal. Kami now, pinagkatiwalaan para maglingkod. pinagkatiwalaan kayo? May trabaho kaming dapat gampanan. Bahagi ng trabaho. Yung totoo lang Bahagi ng responsibilidad to. So bahagi talaga to na as head of agency, as head of department, you have to go through the process. And this is just bigger. This is not even about her. This is about the office of the Vice President, the second highest position of the land. And you have to put respect and due courtesy to that office. And to simply show up and do your work, I think it's the least that she can do for the office of the Vice President. Sabi mo ano magagawin namin? Kwento mo yan. Natural, pogi ka dyan. Big Sumintak from Net25. Please proceed with your Mali. questions. Kwento mo yan. Natural, panot ka dyan. Magandang umaga po. Ang sabi nyo nga sa ngalan ng kortesiya, leniency, ibibigay nyo lahat sa Office of the Vice President. Naghintay kayo kahapon, maghihintay kayo ngayon, bukas, siguro hanggat magpakailanman. Magaling kang bata ka. Gusto ko yung banat mo na yun. Dahil panigurado, hindi kayo sisiputin ni BP Sara. Asa pa kayo, mga aso ni Tamba. So, ang sabi nga ni Congressman Kunghon, kaya sabi ko hiramin ko si Tita Mili. First time na nangyari ito. So my question is, dahil ito ay magiging first time, at kung hindi talaga siya dumating, magkakaroon ba kayo ng clear policy ngayon sa budget deliberation ng isang head ng agency na hindi darating para malinaw kung anong gagawin ng Kongreso? Well, Tanggalan ng definitely hindi budget. kami mag-aantay ng magpakailanman. Kasi kailangan maipasa yung budget by Wednesday. At hindi ito Hanggang bukas mapipigilan na lang. ng opisina Nakupuyari ng kayo dyan. Vice President na maipasa ng Kongreso ang budget come Wednesday. Yun nga lang, katulad nga ng Ang hindi natin maintindihan, merong binigay na figure si VP Sara. Binawasan ho ng mahigit sa kalahati. Talagang winakwak. Talagang kinatay ho nila. Ginawang 733. Sila ho ang nagdesisyon doon sa 733. Ano pa itatanong nyo? Saktong pangsweldo na lang yan. Ako nasasagot. Pangsweldo ho yan ng staff ng OBP. Lahat ng programa ng OBP talagang hinubad nyo doon sa budget na hinihingi niya. Ano pa itatanong nyo, mga walang ya kayo? Mantok kakapangilabot, di ho natin maintindihan. Di ho talaga natin sinabi natin kanina, first time nangyari ito, at kailangan din magdesisyon ang mayorya or ang mga miyembro ng Kamara kung ano ang gagawin dito. Dahil yun nga, first time na nangyari ito, at kailangan mag-usap-usap ang miyembro ng Kongreso kung paano i-approach. Hindi namin masasagot ng kami lang to dahil syempre, ito usapin na kailangan desisyonan ng buong Kamara de Representante. Alam mo, she can come here. She's been here twice. She went here during the budget briefing in the committee level. Ano inabot She niya? went here last week when we had